Okay, meron akong isang kwentong ibabahagi sa inyo ngayon na, wow, talagang di ka ani-paniwala. Tungkol to sa isang matandang lalaki, si Juan, na biglang nakatanggap ng isang parang secret message. Pero hindi lang basta message, kasi galing to mismo sa hinaharap at para sa ating lahat daw. Handa na ba kayo? Tara! Seryoso? Isipin mo nga, paano kung bigla ka makakuha ng mensahe? Isang sekreto tungkol sa kung ano mangyayari sa future. Anong gagawin mo? Medyo exciting pero nakakakaba rin, di ba? Well, yan mismo ang nangyari sa bida ng kwento natin. Okay, so para maintindihan natin yung kwento, kailangan muna nating balikan yung panahon nila. Nung una kasi, yung mga mananampalataya, grabe, parang isang malaking siga. Sobrang nag-aalab yung pagmamahal at pananampalataya nila. Pero, alam mo yun, unti-unting may nagbago. So tingnan nyo tong pagkakaiba. Grabe no? Sa simula, solid na solid sila. Puno ng pagmamahal, di ba? Laging magkakasama, sabik na ibahagi yung mabuting balita. Pero, tingnan nyo yung nangyari paglipas ng panahon. Biglang nanlamig, nagsimula na yung mga away-away, at parang nakalimutan na nila kung para saan ba talaga yung lahat ng to. Nakakalungkot. Ang gulo, no? Sisi, ang nangyari, may mga nagsulputan na mga bagong turo, mga ideya na iba sa mga aral na nakagisnan nila. Dahil dito, maraming nalito, nagkaroon ng duda, at yun yung naging simula ng pagkakawatak-watak nila. At sa gitna ng lahat ng kaguluhang to, nasaan na yung bida natin, si Juan? Well, mapupunta siya sa isang lugar na sobrang lungkot at mag-isa lang siya. Ayun na nga, si Juan, na isa na lang sa mga natitirang alagad ni Jesus noon, pinarusahan siya dahil sa pananampalataya niya. Ang parusa? Ipinatapon siya sa isang liblib at malayong isla na ang pangalan ay Patmos. Malayo sa lahat, malayo sa mga kaibigan niya. Pakinggan niyo mismo yung sinabi niya. Sabi niya, "Ako ang inyong kapatid at kasama sa kapikapihiratin." Ramdam na ramdam mo yung bigat, di ba? Yung pakiramdam na nag-iisa ka na lang talaga sa gitna ng pagsubok. Ang akala ng mga kalaban niya, tapos na yung laban. Panalo na sila. Akala nila sa pagpapatapon sa kanya, mapapatahimik na nila si Juan at yung mensahe niya. Pero dito sila nagkamali. Dahil yung apoy na akala nilang pinatay na nila, doon pa pala mas lalaki at magliliwanag. Okay, humanda kayo. Dito na magsisimula yung pinaka-amazing na part ng kwento. Sa gitna ng kalungkutan at pag-iisa ni Juan, may isang bagay na sobrang powerful na mangyayari. Isang bagay na babago sa lahat. Isipin mo yun, habang nag-iisa ka bigla kang makakarinig ng isang boses sa likod mo. Pero hindi lang basta boses, sobrang lakas daw, parang tunog ng isang trompeta. Nakakagulat, di ba? Yan ang simula ng lahat. At nung lumingon si Juan, sino sa tingin nyo yung nakita niya? Si Jesus. Pero hindi yung Jesus na nakasama niya dati. Ibang-iba na yung itsura niya ngayon. Sobrang liwanag, puno ng kapangyarihan at kaluwalhatian. Isa-isahin natin yung itsura niya. Una, yung buhok niya, hindi lang basta puti. Sabi dito, kasing puti ng pinakamalinis na lana o parang bagong bagsak na snow. Isang simbolo ng kanyang walang hanggang karunungan at kabanalan. Tapos, yung mga mata niya. Wow! Parang nag-aalab na apoy daw. Ibig sabihin nito, wala kang maitatago. Nakikita niya ang lahat, diretso sa puso at kaluluwa mo. At yung boses niya, hindi to simpeng boses na mahina. Inilarawan to na parang ugong ng isang dambuhalang talon o malalakas na alon sa dagat. Sobrang lakas, sobrang makapangyarihan. Maririnig mo pa lang, mapapahinto ka na. At panghuli, yung pinaka-intense sa lahat. Yung mukha niya raw kasing liwanag ng araw sa katanghalian. Yung tipong sobrang nakakasilaw na halos hindi mo kayang tingnan ng diretsyo. Ganon kaluwalhati. Siyempre, sino ba namang hindi matakot o mamamangha sa ganon, di ba? Si Juan, sa sobrang gulat at pagkamangha, bumagsak na lang siya na parang nawala ng malay. Pero alam niyo yung maganda? Agad siyang hinawakan ni Jesus at sinabing, huwag kang matakot. Kahit gaano siya kaluwalhati, nandoon pa rin yung pag-aalaga niya. Akala mo, tapos na. Hindi pa. Kasi pagkatapos ipakita ni Jesus yung kanyang maluwalhating anyo, may isa pa siyang ipinasilip kay Juan. Isang lugar, isang tahanan para sa lahat ng sumasampalataya sa kanya. At ipinakita nga sa kanya yung tinatawag na Bagong Jerusalem.
Isang banal na lungsod, isang lugar na hindi kayang imagine ng isip natin sa sobrang ganda. Ito yung pangako, yung pag-asa. Okay, ito yung part na parang fairy tale, pero totoo daw. Isipin nyo ha, may isang siyudad kung saan yung 12 gate, hindi basta gate, gawa sa iisang buong perlas bawat isa. Yung mga kalsada, hindi asfalto, purong-purong ginto na sobrang kintab, parang salamin. Tapos may ilog daw doon na sobrang linaw, tubig ng buhay mismo yung dumadaloy. At ito pa yung pinaka-wild sa lahat, hindi na kailangan ng araw o buwan. Bakit? Kasi yung Diyos mismo, yung presensya niya, yun na yung nagsisilbing liwanag ng buong lugar. Grabe, di ba? At ito na yung pinakapuso ng lahat ng pangako. Sa bagong siyudad na ito, ang Diyos ay titira na kasama ng mga tao. Hindi na lang siya nasa langit, kundi literal na kasama na natin siya. Tayo ay magiging kanyang mga tao, at siya ay magiging ating Diyos magpakailanman. So, ngayon baka iniisip nyo, okay, ang ganda ng kwento, pero anong kinalaman yan sa akin ngayon? Bakit ba mahalaga tong vision na to na nakita ni Juan libu-libong taon na ang nakalipas? Well, una sa lahat, yung mismong pangalan ng libro, Revelation o Pahayag, ang ibig sabihin ay hindi itinago, kundi ibinunyag o ipinakita. So, hindi ito isang secret code na para lang sa iilan. Ibinigay ito para maintindihan nating lahat. Kaya yun talaga yung pinaka-purpose nito. Ang buong pangitain mula sa maluwalhating anyo ni Jesus hanggang sa magandang siyudad, lahat yon ay isang malaking mensahe ng pag-asa. Isang paalala na kahit gaano kadilim o kahirap ang pinagdadaanan natin ngayon, laging may liwanag na naghihintay sa dulo. For thousands of years, yung kwentong to yung pinanghawakan ng maraming tao para magkaroon ng pag-asa. Ngayon, ang tanong ko naman para sa'yo, sa buhay mo, ano yung nagsisilbing liwanag mo? Ano yung nagbibigay sa'yo ng pag-asa para sa hinaharap, lalo na sa mga panahon parang ang dilim ng paligid? Magandang pag-isipan yan.